KBL teams magre-recruit na ng mga Asian imports sa Taiwan at Japan. Papalitan na nga ba ang mga Pinoy hoopers sa Korea? Kaya nga ba halos di bigyan ng mga minuto sa laro si Renz Abando at halos di na ini-involve sa play setup ng kanyang Red Boosters? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So tulad nga ng ating mga kababayan sa Japan B-League ay patuloy din ang matinding mga aksyon na naibibigay ng ating mga Pinoy hoopers sa KBL ng Korea. Sa katunayan, ang ilan nating mga malalaro sa Korean Basketball League ay ang mga may hawak ngayon ng matibay na pag-asa na makakuha ang ilan sa mga major awards sa liga ng mga Koreano. Tulad na lamang ng dalawa nating Gilas player na si Carl Tamayo ng LG Seekers at si Kevin Kiambao ng Sonoy Sky Gunners. Dahil sa magandang performance na ipinapakita ni Tamayo at KQ ay mukhang marami na namang maiinggit ng mga Koreano sa dalawang possible awards na makakuha ng mga ito. Anyway, ang malungkot na parte dito ay di lahat ng players natin ay napunta sa mga mahusay na mag-handle ng mga coaches. Dahil ang ilan dito ay napunta sa mga coaches na di alam ang kanilang value sa laro. Isang halimbawa na nga dito ay sila kay Renz Abando. Tangan ni Abando ang matinding opensa inside or even outside. Malaki din ang ambag nito para sa depensa ng kanyang. Bonus na nga rin may tuturing ang pagkakaroon nito ng hassle sa kanyang laro. Pero syempre tulad ng maraming mga mahusay na basketball players sa buong mundo ay kailangan din ito ng tiwala sa coach at yung mga minuto sa laro. Sa katunayan nito lang sa tatlong huling laban ng kanyang Red Boosters ay naging limitado mga minuto nila Kai kung sana'y isa o dalawang buong quarters itong hindi pinapasok sa game. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Ang masakit pa nga dito, makakapasok man ay makikita na halos hindi ito ini-involve sa play setup ng kanyang kupunan. Kaya naman nakakatakot ang mga ganitong klaseng sign ng coach sa manlalaro dahil po pwedeng sinyalis na ito na kailangan na nito ng bagong player na sa tingin niya ay pasok sa gusto nitong play. At nito nga lang ay pumutok ang bali-balita mula sa isang legit KBL insider sa Twitter. Nakukuha na nga ng mga Asian import ang mga KBL teams sa Taiwan at Japan. Bagay na po pwedeng tumapo sa serbisyo ng ilan nating mga Pinoy hoopers. At wag naman sana no, pero possible na mapabilang dito sila kay Renz Abando. Pero kung mangyari man yon ay marami namang option para kay Abando at iba pa nating mga Pinoy players. Papwedeng sa B-League ng Japan, T1 League ng Taiwan o di naman kaya ay sa PBA.